Nagsisimula ang pelikula sa isang Iranian city na tinatawag na Qum, kung saan ang mga ahente ng CIA na sina Tom Harris at Oliver ay nagpapanggap bilang mga mekaniko ng kumpanya ng serbisyo sa internet upang pumuslit sa isang underground nuclear reactor plant. Upang makuha ang tiwala ng mga gwardya, ipinakita nila sa kanila ang isang video ng isang laro ng football, ngunit hindi nagtagal ay nakompromiso ang kanilang cover. Nagtagumpay sina Tom at Oliver sa kanilang gawain at nakatakas, sa kabila ng pagkabalisa ng mga gwardya. Kinukuha nila ang mahalagang video ng pagtatayo ng tagong nuclear bomb ng planta kapag bumalik sila sa CIA. Sa kanyang paglalakbay sa isang ligtas na lugar, nag-aalala si Oliver na malalaman ng mga puwersa ng Iran ang katotohanan, ngunit matagumpay silang makarating doon. Ang buong planta ng reactor ay nawasak sa pamamagitan ng pagsabog na ginawa ng CIA. Nakita ni Tom at Oliver ang mga resulta mula sa kanilang safe house, na nagpapahiwatig na matagumpay ang kanilang operasyon. Sa CIA, lahat ay nagagala. Gumagamit ng helicopter ang Pangulo ng Iran upang bisitahin ang lugar ng pagsabog. Si Tom, na nakatuon sa kanyang tungkulin sa CIA, ay tumawag sa kanyang asawang si Cory upang ipaliwanag ang kanyang naantala na paglipad. Galit siya dahil pinipigilan siya ng kanyang mga obligasyon sa CIA na dumalo sa graduation ng kanilang anak. Pinipilit niya itong magsampa ng diborsyo dahil nasira ang kanilang relasyon ng kanyang mga tungkulin. Nagpaalam si Tom kay Oliver kinaumagahan bago umalis papuntang airport. Hinihintay niyang tumawag ang kanyang handler na si Roman. Si Luna Kujai, isang Iranian reporter, at James, isa sa kanyang mga katrabaho, ay nagbunyag ng mahalagang impormasyon na maaaring magturo sa pagkakasangkot ng CIA sa pambobomba sa Qum. Gumawa siya ng video ng kanyang sarili na binabalangkas ang mga detalye at ipinadala ito kay Hans Forsberg, na pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap. Ang mga gawa ni Luna, nakalulungkot, ay nakakuha ng atensyon ng mga awtoridad ng Iran, partikular na ng Army Colonel Assadi. Upang makakuha ng impormasyon tungkol sa insidente, kinidnap nila siya at pinagbantaan, kabilang ang pagtukoy sa kanyang anak na babae. Inihayag ni Luna ang mga detalye tungkol sa operasyon ng CIA, na inilantad ang mga disguised agent na sangkot. Matapos ang matagumpay na pagkumpleto ng misyon ng Qum, nakakaramdam na ngayon si Tom ng kalmado at sabik na makauwi. Ang maganda pa, binibili niya ang mga regalo sa kanyang anak. Ang kanyang pag-asa ay naudlot, gayunpaman, nang makatanggap siya ng isang text mula kay Roman na nag-aanyaya sa kanyang tahanan at binigyan siya ng isang bagong gawain sa Afghanistan na medyo katulad ng sa Qum. Sa una, nag-aalangan siya at mas gusto niyang manatili sa bahay kasama ang kanyang pamilya. Nagawa ni Roman na kumbinsihin siya kahit papaano sa pamamagitan ng pangako sa kanya ng malaking halaga ng pera upang makatulong na magbayad para sa enrollment ng kanyang anak na babae sa isang medical school. Ibinigay ni Tom kay Roman ang mga detalye ng kanyang susunod na operasyon sa lungsod ng Herat sa Afghanistan. Humihingi siya ng translator ng Afghan dahil kailangan niya ng isa para sa misyon. Ipinakilala siya ni Roman kay Mohammed Modaud, na kamakailan ay bumalik sa Afghanistan mula sa Estados Unidos sa tulong ni Roman. Sa isang malayong lugar, tumakbo si Tom kay Mo at sinabi sa kanya ang tungkol sa assignment. Dinadalaw ni Mo ang puntod ng kanyang anak sa gabi at doon siya umiiyak. Ang mga larawan ng nuclear attack ay ipinapakita sa Iranian National Television ng media na nagpapataas ng posibilidad na ang pag-atake ay ginawa ng Estados Unidos at mga kaalyado nito bilang resulta ng Pentagon leak. Nagsusumikap si Assadi, ngunit hindi niya nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ng mga undercover na ahente. Gamit ang kaalamang ito, pinatay niya muna si Oliver bago lumipat sa Tom Harris, ang kanyang susunod na target. Ina-update ni Roman ang CIA sa kinaroroonan ni Tom at Mo sa Afghanistan. Sa hindi matatag na lugar na ito, bilang karagdagan sa mga Afghan at Iranian, mayroon din mga Pakistani, Indian, Taliban, Al-Qaeda, at maging mga espiya ng Chino. Nangako si Roman na tutulungan si Mo kapalit ng kanyang paglilingkod bilang translator ni Tom. Tinawag ni Roman si Tom kapag nagtatago siya sa Herat at ipinaalam sa kanya na ang kanyang pangalan at mukha ay ginawang publiko, na ginagawa siyang pangunahing target para sa gobyerno ng Iran, na pumatay na kay Oliver. Kinansela ang misyon sa Afghanistan bilang resulta ng hindi inaasahang impormasyong ito, at ang kaligtasan ni Tom ang naging pangunahing prioridad niya.
Si Mo, na noong una ay naniniwala na ang tanging responsibilidad niya ay ang mag-translate para kay Tom, ay nadala sa mapanganib na sitwasyon ni Tom at napilitang tumakas kasama niya para sa kanyang buhay. Hindi nagawang iligtas ng CIA sina Tom at Mo mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari habang nahaharap sila sa tumitinding panganib. Sila ay binibigyan ng mahigpit na takdang oras na 30 oras upang makarating sa Kandahar, kasabay ng pag-alis ng isang patagong misyon ng British SAS mula sa bansa. Si Tom at Mo ay dapat maglakbay sa Kandahar ng mag-isa, ngunit ang mga British ay dapat na magreserba ng upuan para sa kanila sa isa sa kanilang mga eroplano. Ito ay isang mapanganib na senaryo dahil si Tom ay hindi lamang hinahangad para arestuhin ang pangkat ni Colonel Asadi sa Iran, ngunit siya rin ay hinahanap para mahuli ng ISI sa Pakistan at iba't ibang pangkat ng Taliban. Sinusubukan ng ISI na makuha si Tom sa harap ng mga Iranian upang ibenta siya sa black market sa pinakamataas na bidder matapos lumabas ang mga ulat ng media tungkol sa papel ng CIA sa pambobomba sa Qom. Bilang paghihiganti, ipinadala ng amo ng ISI si Kahil Nasser, isa sa kanilang pinakamakapangyarihang ahente, upang dukutin si Tom. Si Nasser ay may impluwensya sa lugar dahil sa kanyang mga koneksyon sa Taliban na ginagamit niya para sa kanyang misyon. Umalis si Nasser sakay ng isang motorsiklo upang hanapin si Tom, ayon sa tagubilin ng boss ng ISI. Pagdating sa loob ng isang palengke, natuklasan ni Tom at Mo ang isang naka-unlock na sasakyan. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pagkatapos magnakaw ng sasakyan, ngunit nahuli sila sa trapiko. Kapag lumipat sila ng mga sasakyan, nakita sila ng mga awtoridad ng Iran at sinimulan silang ituloy. Sinasabi ni Mo na ang highway ang tanging paraan upang pumunta sa Kandahar. Hindi inaasahang nabangga ni Tom ang sasakyan sa kanyang harapan, na nagresulta sa pagtatalo sa isa pang driver. Nakita ni Asadi si Nasser sa motorsiklo at inutusan ng kanyang mga sundalo na kunin siya sa kustodiya. Nasa harap ng sasakyan ni Tom at Mo si Farzad at ang kanyang mga sundalo. Sinubukan ni Tom na tumakas mula sa kanila sa pamamagitan ng pagmamaneho sa kabilang direksyon, ngunit malapit silang hinabol ni Farzad at ng kanyang mga tauhan at pinagbabaril ang kanilang sasakyan. Sina Tom at Mo ay mahusay na nag-navigate sa kaguluhan ng mga pagsabog, putok ng baril, at walang humpay na pag-atake habang tumatakas sila sa Heret. Naipit sila sa gitna ng disyerto nang biglang pumutok ang gulong ng sasakyan. Inaako ni Tom ang responsibilidad para sa seguridad habang sinisimula ni Mo na palitan ang gulong. Pagkatapos ay kinuha ni Mo ang kanyang mga bag sa kotse at sinabing hindi sapat ang kanyang loob para tapusin ang misyon. Napahinto siya ni Tom na nagpapaliwanag na hinahanap niya ang kapatid ng kanyang asawa. Si Tom, sa kabilang banda, ay nakakita ng isang maliit na batang lalaki na nagtatago sa likod ng ilang mga bato na may baril at pinaputukan siya. Inihagis ang isang remote control, tumakas ang bata. Nilapitan ni Mo si Tom para sa katotohanan, nalilito at walang pakialam sa mga pangyayari. Upang pigilan sila sa paghabol sa kanya, sinabi ni Tom ang katotohanan, na nagsasabi na siya ang naging sanhi ng pagsabog ng pasilidad ng nuklear ng Iran. Sinabi niya kay Mo na walang darating para iligtas sila, at dapat silang magtulungan upang makatakas. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya sinabi kay Mo ang totoo, ibinalik ang nalaglag na remote control ng bata, at hindi sinasadyang nagpasabog sa malapit. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay pagkatapos palitan ni Mo ang gulong. Sa ibang lugar, dalubhasang iniiwasan ni Nasser ang mga hunter ng Iran at naglalakbay sa parehong direksyon kung saan sina Tom at Mo. Tinakbo niya ang batang kauna-unahang nakaharap ni Tom at nakipag-usap sa kanya tungkol sa Islam at Quran. Ang bata ay nagtatrabaho sa Taliban at responsable sa pagpapanatiling ligtas sa kapitbahayan at pagbibigay ng impormasyon kay Nasser tungkol kay Tom. Tinatanggal ni Tom ang tunog na naririnig ni Mo habang sila ay 20 milya mula sa kanilang destinasyon. Napansin ni Tom ang isang helicopter na umaaligid sa kanilang sasakyan habang bumababa siya sa kanyang bintana. Sa desyerto na isla sa Afghanistan, nakita nila ang kanilang mga sarili na nakaharap sa paparating na helicopter ni Asadi sa kalaliman ng gabi. Sa isang hindi inaasahang pagbabago ng mga kaganapan, sinira ni Tom ang buong helicopter ng mag-isa. Pinatay ang lahat sa loob, kabilang si Asadi. Inamin ni Mo na bagamat siya ay ipinanganak at lumaki sa Afghanistan,
Siya ay nanirahan sa Baltimore sa loob ng mahabang panahon bago humingi ng kanlungan sa isang kalapit na kuweba. Bumalik siya sa Afghanistan para lang matuntun si Fatima, ang kapatid ng kanyang asawa, na nawala matapos maging guro. Ang malupit na pagkamatay ng kanyang anak sa Afghanistan sa kamay ng isang warlord na tulad ni Ismail mula sa Tajikistan ay nag-iwan din sa kanya ng malalang trauma. Si Tom, na labis ang pasasalamat, ay nagpasalamat kay Mo at sa lahat ng mga translator na dati niyang nakatrabaho. Kinikilala niya ang paghihirap at pagdurusa na dinanas ng mga walang pag-iimbot na individual na ito, na hindi nakatanggap ng pagkilala mula sa CIA. Pinatitiyak ni Mo si Tom sa kabila ng kanilang pagkabalisa at paghihirap, idiniin ang kahalagahan ng pag-uwi upang mayakap ni Tom ang kanyang anak bago maging huli ang lahat at muling makasama ni Mo ang kanyang pamilya. Tiniyak ni Tom kay Mo na kapag ligtas na sila, babalik sila sa Afghanistan para hanapin ang kanyang anak. Ipinahayag ni Mo ang kanyang kawalan ng pag-asa sa hindi niya mahanap si Fatima. Ang Tajik warlord na si Ismail ay ipinakilala ni Tom kay Mo kinaumagahan at mukhang sabik siyang tulungan sila sa pagpunta sa Kandahar. Hindi alam ni Tom na si Ismail ang may pananagutan sa pagpanaw ng panganay na anak ni Mo. Sa una ay naramdaman ni Mo na pinagtaksilan ng malaman ang katotohanan tungkol sa pagkakasangkot ni Ismail sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit pinatawad niya si Tom, na nauunawaan na wala siyang alam sa trahedya at pangunahing nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Si Ismail, gayunpaman, ay nagpapatunay na isang hindi mapagkakatiwalaang kaalyado para kay Tom. Inalertuhan ni Ismail ang mga Taliban sa kanilang kinaroroonan sa ilang sandali pagkatapos nilang umalis. Ang Taliban ay nagsasagawa ng pag-atake habang sila ay naglalakbay, sinasamsam sila at ikinulong sa kanilang base. Hindi na maabot ng CIA si Tom, at kahit si Roman ay hindi na maabot. Sinadya ni Roman na putulin ang pakikipag-ugnayan sa CIA habang siya ay sumali sa Afghan Special Forces, na hindi alam ng CIA. Nagplano si Roman ng pag-atake sa base ng Taliban kung saan kinukulong sina Tom at Mo sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-atake ng ISI. Nagtagumpay si Roman na iligtas sina Tom at Mo sa gitna ng mabangis na putok ng baril. Si Nasser, na dumating sa pagitan, natukoy na ang atake ay hindi inihanda ng ISI. Nagpasya siyang subaybayan ang van ni Roman, nalulan sina Tom at Mo. Binaril si Roman habang sinusubukang barilin ito kasama si Nasser sa kanilang paglalakbay. Ibinigay ni Roman ang kanyang buhay sa isang walang pag-iimbot na sakripisyo dahil kinikilala niya kung gaano kahalaga ang pagtakas nina Tom at Mo. Bagamat labis na nalulungkot, kailangang magpatuloy sina Tom at Mo dahil matigas na hinahabol sila ni Nasser. Si Tom ay napapaligiran ni Nasser at ng kanyang mga taga-suporta ng Taliban mula sa timog at silangan. Nakikipagtalo sina Nasser at Tom, gayunpaman, si Nasser ay binaril sa panahon ng pakikibaka. Tinatanggap nina Tom at Mo ang kanilang kapalaran sa harap ng kanilang mga kalaban, hawak ang isa't isa habang sila ay nagpaalam. Ang mga direktor ng CIA, gayunpaman, ay gumawa ng isang mapanganib na hakbang sa mahalagang oras na ito. Nakabuo sila ng isang plano na pasabugin ang mga sasakyan ng Taliban ng biglaan upang iligtas sina Tom at Mo. Ang malakas na pagsabog ay kumitil sa buhay ng mga mandirigma ng Taliban, na nagbigay kay Tom at Mo ng bagong pag-asa para sa kaligtasan. Ang mga puwersang British ay naghihintay para sa kanila kapag sila sa wakas ay dumating sa Kandahar. Si Tom ay napipilitang dalhin ang pasanin ng mga pagkawala na kanyang naranasan habang madali ang sumasakay sa eroplano. Pareho silang binagabag ng mga larawan nina Oliver at Roman, ngunit batid nilang wala ng ibang pagpipilian kundi magpatuloy at umuwi. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, nangako si Tom kay Mo na babalik sila sa Afghanistan para hanapin si Fatima. Samantalang lubos ang pasasalamat ni Mo sa muli niyang pagkikita sa kanyang asawa at bunso, na labis na natutuwa sa kanyang kaligtasan, si Tom naman ay masaya na naabutan ang graduation ceremony ng kanyang anak sa kanilang pagbabalik sa Estados Unidos.
Ang British journalist na si Luna, na na-hostage, ay pinalaya ng walang anumang pinsala mula sa mga awtoridad ng Iran na walang layuning magdulot pa ng karagdagang kapahamakan sa kanya.